So yan, mga naaraw sa inyo lahat mga boss, and welcome back sa ating channel, no. So sa araw na to, maliit lang tong gagawin natin ngayon, isang ano lang, monitor, computer monitor. Ito, BenQ pala, yan, BenQ, tapos yung model niya, yan yung kanyang model. Ayan, so Korean, palang Korean yung kanyang model eh. At saka yung problema nito, nasabi na mayari pagdating, ano daw, namamatay na yung ilaw. So, nung ma-check natin, patay sindi yung kanyang backlight, which is okay naman yung supply papuntang mainboard natin. Tapos, yung kanyang backlight on, at saka, kita niyo ba? Ayan. On and off. Yun yung backlight niya, on and off. Normal naman nung chinek natin. Tapos, yung kanyang dim, normal din yan, 3.3 volts. So, napatay sindi yung kanyang ilaw sa kanyang backlight. Kaya pala, kaya pala namamatay yung kanyang ilaw ng backlight, patay sindi siya kasi meron fluctuation dito sa kanyang supply ng ating backlight driver IC. Yan, ito yung kanyang supply Kasi nung una dito, nag-bloated yung kanyang capacitor ito. Pero chinek natin sa ASR, meron pa namang reading pero medyo mahina na. So pinilitan natin, akala ko yun lang yung problema, pero nung ma-check natin ulit, tinest natin, ganun pa rin siya, patay sindi pa rin yung backlight niya. So chinek ko lahat ng mga capacitor, yung filter, tsaka iba pang mga kapasitor dito. Sinek natin lahat yan, outboard at saka onboard. Normal, walang problema. Kahit nga ito yung bloated meron pang reading to. Hindi talaga siya talagang open. Meron pang laman, pero medyo mahina na lang, hindi tulad nung isang brand new. So pinalitan na po natin yan, nakakabit na po yan dito. Ito yung linya niya. So, fluctuation yung kanyang supply papunta dito. So akala ko yung source yung may problema. So hinang po natin yung papuntang backlight driver natin, itong jumper na to. Hinang po natin yan, tapos tinest natin. Ayun, nag-steady yung kanyang supply. So ibig sabihin niya, nandito sa side yung may problema. So nung ma-check ko yung negative side ng ating strip, kasi edge type yung kanyang backlight. Edge type, then divided siya into 4-sided or 4 side. So, divided siya into 4. So, ito yung kanyang negative side ito. Ito yung kanyang negative side ng ating ito yung negative side ng ating strip. Ito. 1 2 3 4. So, 4 siya. So, kung mag-order ako nito, abutin tayo ng bagong taon, baka hindi pa dumating, no? Then, chinik ko rin yung backlight niya, normal naman. Okay naman yung voltahe niya, nakailaw naman lahat. Yung supply, okay naman. Tsaka, ito yung kanyang supply papuntang backlight. Ito, dalawang step lang yan. Ito, dalawang step. Tapos yung 4 dito, dalawang step, dalawang linya yan. Supply sa ating backlight. Tapos itong 4 dito, bawat gilid na may dalawang linya. Yan yung negative side na papasok naman yan sa ating dadaan ng resistor, dadaan ng papasok na may feedback ng ating driver IC, backlight driver IC, no? So, normal yung backlight. Kung yung supply, pag ginahang natin yung driver na to, normal rin, hindi siya walang fluctuation. So, inisip ko itong itong out na to, dito, yung kanyang negative side ng ating strip, fluctuation din yung kanyang voltahe, yung kanyang feedback voltage, fluctuation din siya. So, ang ginawa ko dito, pinagdudugtong ko. So, naisip, akala ko kasi tatlong side lang ating yung backlight. So, akala ko divided into 3. So, 4 pala, divided siya into 4. So, nung maidugtong ko lahat yung feedback sa may negative lines, 1, 2, 3. Ito, hindi ko naisalit to. Kasama pala, 4 pala na linya. Tinesting natin. So, ganun pa rin yung resulta. So, ito yung kanyang original problema. Ayan. So, tinanggal po natin yung para sa panel kasi hindi natin maikabit. Kasi binaliktad natin yung board. Ayan, saksak ko. Ayun, di ba? Dito tayo tumingin sa kanyang backlight. Off natin yung flash. Ayan. So, yun, umilan yung backlight, di ba? Umilan yung backlight. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya. Ito sa color Jones. O, di ba? Patay na siya, di ba? So, saglit. May
may namamasko. Saglit lang. So ito, continue tayo. So may namamasko kasi kaya nag-post tayo, no? So tingnan nyo, diba, patay sindi pa rin yung kanyang ilaw. Ayan, patay sindi yung kanyang backlight. Ito yung reklamo ng mayari. So, hindi ko pala naikabit ulit, hindi ko pala naisali yung isa pang linya o isa pang strip feedback negative side ng ating backlight. Ito. Kuha tayo ng matuto. So, yung naidugtong ko dito, ito lang. 1, 2, 3. Yung pang-apat ito. So, chinek po natin yan dito. So, apat pala na strip. Hindi ko pala naisali yan. So, ngayon, sasali natin yan. Then, tingnan natin kung obra ba. So, kasi try kong ganitong procedure kasi ginaya ko yun sa my Sony. Baka sakali ako na pwede dito kasi nga kung mag-order tayo niyan, yung backlight driver na yan, sigurado yan yung problema kasi okay yung kanyang backlight, diba? So, kung mag-order tayo nan, baka next year pa dumating. So, gawa natin para magamit na mayari itong kanyang unit. So, ayun. Post muna tayo kasi jumper muna natin yung pang-apat na linya kasi hindi natin naisali, no? So, ito, continue tayo. Ayun, naidugtong na po natin yan. Zoom muna natin, no? Para makita talaga. So, yun, no? Tingnan nyo. Yan, yung apat na linya na yan, naka-short na po yan. Yan yung negative side ng ating strip ng ating backlight. So, naka-short po yan. Ayan. So, ngayon, test natin. So, ayan, nag-oscillate siya. Ayan. So, dito, off natin yung flash para makita natin kung magtuloy-tuloy na ba daw talaga yung kanyang ilaw at hindi na ba siya nagpapatay sindi. Ayan. So, yun, nakailaw siya. So, tutukan natin kahit na mga ilang segundo para sigurado kung obra ba yung ginawa natin at pwedeng magamit na mayari itong unit na to ngayong Pasko. So, Merry Christmas pala sa inyong lahat, mga katek, no? Ayan. So, nakatanggap na po tayo ng regalo sa ating boss. So, sa ating mga subscriber, hindi pa, baka meron. Ayan. So, yun, nagtuloy-tuloy siya, diba? So, gagawin natin ngayon dyan, antayin natin muna bago mag-standby mode siya. So, tuloy pa rin yung kanyang ilaw. So, ibig sabihin yan, umubra yung ginawa natin dito na pagdudugtong sa mga negative side ng ating strip, no? Ng ating backlight. So, ikabit ko lang yung ito para sa panel para makita naman tayong display dito. Tingnan natin kung hindi na ba siya nagpatay sindi yung kanyang logo. Kasi meron tong logo standby logo siya. Hindi pa kinabitan ng PC. Meron siyang standby logo. Tawag na kalimutan. Input pa yun. Makita natin mamaya yan. So, ayan. Standby mode na siya. So, ibig sabihin niya, pati na rin yung kanyang ilaw. So, balik ko lang tong kanyang panel para makita natin yung kanyang screen ng buo. Ito na, balik na po natin yung LVDS na sa may panel. Yung LVDS cable. Ayan, nakakabit na po yan. Then, testing tayo. Ayan, nag-orange siya. So, lumabas yung logo ng BenQ. So, antayin natin yan. Tapos, lalabas yung kanyang standby logo. No cable connection. Connected. So, ayan. Kanina, pumipirok-pirok po yan. Patay sindi po yan. Yung kanyang logo na to. Ayan. Patay sindi po yan. Kasi yung backlight, nagpatay sindi rin. Ayan. So, ngayon, di ba? Okay na. So, hindi na siya namamatay. Dahil sa ginawa natin pagdugtong dun sa kanyang negative side na feedback na papasok sa may backlight driver IC natin. Ayan. So, atayin natin na mag-standby mode siya kasi standby mode yan kapag wala nakakabit na PC. So, atayin natin. Kasi yun, hindi na po siya nagpatay sindi. Saglit lang yan. Pabalik po yan sa may standby. Mag-orange po, kulay orange po yung kanyang ilaw na kulay green na yan. So, antayin natin saglit. Mga ilang segundo lang kasi ito eh. Ewan ko lang abot ng 1 minute. Pero parang ayun. Ayun, nawala na diba? Kasi nag-standby mode na po yan. Tapos, pa-power on natin ulit. Power off muna. Tapos, power on. So, magkulay green yan. Lalabas ulit yung BenQ logo. And then, yung kanyang standby logo na no cable connected. Ayun. So, okay na. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit paano may nag-listing ginawa ngayon, no?
Make it with as always, and this is your service Ryan Crusit Tech. See you in our next video.